Madali nga lang po yung pera mga kabebe kasi katulad sa akin, nagpakain po ako ng duck layer. Yung pinakain ko pong duck layer is nasa isang happy time lang. Ilagay na lang po natin na bali 5 kilo lang yung pinakain ko ngayong sa isang araw kasi tagahapon po tayo nagpapakain. So, ilagay natin 5 kilo po yung pinakain ko. So, napakalaking tipid po mga kabebe. Imagine mo ngayon, yung isang tray po ng itlog po natin ngayon is 300 kasi nga nasa 10 pesos nga po yung isa nga po nito. So, sobrang tipid po talaga mga kabebe. So, masasabi mo talaga na negosyong tipid na di ka tinipid. Pero yun nga lang po mga kabebe, sa likod nga po ng negosyong tipid na di ka tinipid ay kung ano lang po talaga yung dito sa area is yun lang po talaga yung aasahan nating egg production. So yun nga po mga kabebe, napakaganda po talaga yung negosyong itik. Lalo na pag may ganitong area kayo sa area nyo. Kasi nga po mga kabebe ay yun nga, lagi kong sinasabi, paulit-ulit. Kasi may nag-comment kasi paulit-ulit daw, ganun-ganun yung sinasabi ko is natural. Dito po tayo sa kwan Yun, siguro hindi ko din po napapansin minsan yung mga sinasabi ko. So, sorry na, patawarin nyo na ako. Tao lang din po nagkakamali. So, yun nga po mga kabebe, pag ganitong free range nga po yung paraan natin is napakalaki po talagang impact po na maibibigay po sa atin. Kasi nga ay, kung ipopoultry nga po natin yung mga alagang itik natin, hindi mangingitlog po yung mga alagang itik natin mga kabebe pag hindi mo po talaga sila yun pakainin ng duck layer. Sa atin mga kabebe, optional na lang po. Nasa sa atin na yun kung papakainin natin ng duck layer yung mga alagang itik natin. Kung gusto mo talaga na tuloy-tuloy po yung egg production. Pero depende pa din po yun sa iyo mga kabebe, sa diskarte mo pag ganitong free range area na. Kasi nga, halos nga po mga kabebe ngayon, pag ganitong pinapasto lang po talaga yung itik nila is konti lang po talaga yung ang nagda-duck layer ng 50% at 50% organic. Konti lang po talaga kasi nga ay sa area na po talaga totally umaasa po yung mga mangitik, lalong-lalo na pag katulad po ng paraan ko po yung pag-aalaga. Is yun nga po sa akin mga kabebe, hinahanapan ko na lang po talaga ng paraan na itong mga alagang itik natin is tuloy-tuloy po yung egg production. Kasi nga po mga kabebe, dito nga po sa area na pinapastulan natin is palay lang po talaga halos yung nakikita at nakakain nila is kailangan po talaga nila ng kuhol sana. Kasi nga yung mga alagang itik natin nauumay po talaga yan mga kabebe. Katulad mo, sabi mo nauumay. Natural po lang naman magtartol, magrotor ako dito sa area. So yun nga po mga kabebe, yun po yung kuan natin, yung paghandaan o dapat natin hanapan ng paraan. Ngayon, nagpapakain po ako ng duck layer. So, yung pagpapakain din po natin ng duck layer mga kabebe, pag ganitong nagsisimula na po yung mga alagang itik natin na mangitlog, wag po natin silang bagsakan ng napakaraming duck layer, lalong-lalo na pag tumataas yung egg production. Kasi ang mangyayari, imbis na tumaas yung egg production kasi pinakain mo sila ng feeds, ang mangyayari, babagsak po yung egg production po ng mga itik natin. So, dapat po pag magpakain po tayo ng duck layer, pag unang-una pa lang na pinakain mo sila, unang bisis, konti lang po talaga. Imbes na ang budget mo, example lang, 2 happy time or 2 balde. So, ang mangyayari is gawin mo munang isa. Hanggang sa 1 linggo, unti-untiin mo yun hanggang sa mahit mo yung 2 balde. At sa ganun is hindi magugulat po yung mga alagang itik natin pag nagpapakain po tayo ng duck layer. Tapos mga kabebe, pag nagpapakain din po tayo ng duck layer, tas gusto mo mag-change feeding, is wag mo talaga biglain yung mga alagang itik mo na i-change feeding mo. Kasi malaking problema yon, lalong-lalo na tumataas yung egg production ng mga alagang itik mo mga kabebe, tas bigla kang nag-change feeding. So, ang mangyayari mga kabebe is babagsak po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin. So, ang dapat mong gawin is
unti-untiin mo mga kabebe para sa ganon yung mga alagang itik mo ay hindi po magugulat sa bagong feeding or duck layer na naman na papakainin mo. So, yun dapat yung mga gawin mo mga kabebe, lalong-lalo na at nag-uumpisa ka pa lang dito sa mundo ng duck farming at ganito yung gusto mong paraan at ganito yung gusto mong diskarte. Pero yun nga po mga kabebe, disadvantage din po kasi pag nagpapakain din po tayo ng feeds, lalong-lalo na nagpapakain tayo sa morning, tapos hapon, tanghali, tapos pinapastol natin yung mga alagang itik natin. Ang disadvantage nun mga kabebe is yung mga alagang itik mo ay hindi na po talaga sila kakain sa organic na pagkain kasi nga po ay nasasanay na yung katawan nila or na-adapt na ng katawan nila na kumain po ng duck layer. So, yun po yung mga disadvantage mga kabebe pag ganitong pinapastol natin yung mga alagang itik natin. So, kailangan mo talaga na maging balanse mga kabebe kasi malaking problema yun lalo na pag wala ka ng budget. Yung mga alagang itik mo is nasanay na pakainin mo na ng duck layer, mangyayari ay hindi na po mangingitlog yung mga itik mo mga kabebe, hindi na po yan kakain kasi nga po ay aasa na lang po sila sa duck layer. So dapat po pag ganitong pastol po yung paraan po natin is maging balanse po tayo sa pagpapakain or pagpapatuka po ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, paulit-ulit na umay ka ni din ba? So sa kuan din po mga kabebe, tagahapon nga nagpapakain nga po tayo ng duck layer, mga isang kuan po, isang kanang takusan sa happy time ba yung pinapakain natin. Tas sa hapon din po mga kabebe ay pinapainom din po natin ng vitamins itong mga alagang itik natin. Kailangan natin ng vitamins mga kabebe at sa ganon ito pong mga alagang itik natin is may gana po silang kumain dito sa area, lalong lalo na at hindi po sila dito talaga na kinukulong lang natin na pinapakain na katulad ng poultry na hindi po masyadong na-stress kumpara po sa mga alagang itik natin na pagkatapos po ng morning is linalabas po natin sila sa kulungan, tas yun nga pinapastol nga po natin sila sa area. So yun yung kailangan natin mga kabebe, na kailangan din po talaga natin ng saktong resistensya din po sa mga alagang itik natin kasi may mga nutrients po kasi mga kabebe na hindi po talaga nakukuha dito sa area. Pero kahit ganun mga kabebe is kahit hindi ka magpatuka ng duck layer sa mga alagang itik mo, pag may ganitong area ka sa lugar mo, tas ikaw lang yung mangitik, so ito po talaga masasabi ko na negosyong tipid na di ka tinipid. Kasi nga may pera po talaga dito sa mundo ng duck farming mga kabebe, lalong lalo na pag ganitong free range po yung paraan po ng pag-aalaga natin. Pero yun nga po mga kabebe, disclaimer lang po sa mga nag-aalaga din po ng itik. Ito pong sinishare ko po sa inyo ay base lang din po ito sa karanasan ko bilang isang mangitik at ako lang po ay baguhan pa lang po dito sa mundo ng duck farming. At ito pong binabahagi ko po sa inyo ay yun nga, sinishare ko sa mga katulad ko din po na nagsisimula pa din po or baguhan pa lang. At least po kahit papaano ay kung pwede nyong gamitin yung paraan ko is at least may idea din po tayo na pwede natin itong gawin. So yun nga po mga kabebe. So ito po yung itlog po ng ngayong araw po mga kabebe at bibilangin nga po natin. So ito nga po 1, 2, 3, 4, 5. Dito, 6, 7, 8, 9, 10. Insakto po mga kabebe na 10 tray po yung itlog po ngayong araw na to. Kasi nga kahapon nga po mga kabebe ay 9 na tray tas 8 piraso. So ngayon po ay tumaas po yung egg production po ng mga alagang itik natin. Hindi siya ganun tumaas mga kabebe, pero okay na lang din po yun kasi nga ay patuloy pa din po yung egg production at yun nga kahit papaano ay nadagdagan po yung itlog po ng itik natin ngayong araw na to. So yan nga po mga kabebe, may 10 tray nga po tayo dito sa kulungan po natin at yun nga nakakaumay man mga kabebe, pero lagi ko sinasabi na yun, nagpapavitamins din po ako. Tapos sa tuwing hapon naman po mga kabebe ay nagpapatuka din po tayo sa mga alagang itik natin ng pakonti-konti po na feeds or yung duck layer. At sa ganun ay patuloy po yung recovery po ng mga alagang itik natin pag ganito nga yun nga
sensitive nga din po mga kabebe, mag-iingat nga po tayo, sobrang ingat nga po natin pag ganitong tawag nito, nangingitlog na po itong mga alagang itik natin. Kasi nga, lagi kong sinasabi, pag ganitong pre-range po yung paraan natin is malaking problema po talaga pag dito na sa area. Kasi nga ay kahit anong minuto or kuan, malingat ka lang ay may mangyayari na po sa mga alagang itik natin na hindi po natin inaasahan. So, yun nga yung problema natin ngayon. At yun nga, patuloy pa din po akong nag-oobserba pa din po sa area pag ganitong tumataas na yung egg production. Kasi ay pag ganitong nangingitlog po talaga mga kabebe, is napakadali po nilang ma-stress. Tas ito pong mga itik ko mga kabebe, ang dali po umakyat yung egg production. Pero pagdating ng stress mga kabebe, bagsak na bagsak po agad-agad yung egg production. Katulad na lang nung mga nakaraan mga kabebe na tumaas po ng 3 tree. Tas na-stress, biglaan po talagang bumagsak. So, yun po yung mahirap mga kabebe pag ganitong free range lang. Pero yun nga po mga kabebe, nakaganda lang din po pag free range po talaga is easy money. Kasi nga pag wala ka nga pong budget na pang duck layer, is pwede mong suportahan yung mga alagang itik mo sa paraan po na ipinapasto lang po talaga natin itong mga alagang itik natin. So, sobrang laking tipid po talaga mga kabebe. Kaya ay marami po gustong pumasok dito sa mundo ng duck farming kasi nga lalo na po sa mga nagsisimula pa lang po dito sa mundo ng duck farming is napakalaking tipid po talaga mga kabebe pag ganito po yung paraan natin. So yun nga po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.